Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday everyone. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon ay laging inyo pong maalala, God loves you and He cares for you dearly at ang nais niya kayo po'y pagpalaing mainam. Opo, siya ang Diyos ng pagpapala. Isang Diyos na nagpo-provide ng ating pong pangailangan at isang Diyos na lubos na sa atin ay nagmamahal. Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po'y magsama-sama, unahin natin ang ating pong Diyos. Kaya ang wika nga ng banal na kasultan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Opo, ay atin pong simulan ng ating araw na tayo ay umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin pong bigyang panahon ang ating pong Panginoon Diyos, ating pong siyang gawing una at paunahin sapagkat ikaw at ako ay lagi na lamang una at paunahin sa Kanya. Ayan, ating pong binabati ang ating pong mga nasa Google Meet na kamanggagawa natin sa Panginoon. Ayan, magandang umaga kay Sister Ami, Ate Ed, magandang tanghali, Sister Marical, at gayon din sa aking sambayanan. Magandang morning, happy Thursday po sa inyo. Ang sabi ni Sister Imelda, happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy Thursday to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you for the guidance and protection every day. Thank you for all the blessings. Opo, maminamahal ko, no? Ang ating pong puso ay maging magpapagpasalamat sa Diyos sapagkat tunay nga na napakaraming bagay ang ating pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At wag nawa tayong mahulog sa isang matinding pagkakasala, yung sin of ingratitude, yung kawalang pasasalamat. Yan. At malikha sa atin ng isang pusong laging nagpapasalamat sa Kanya. Magalak tayo sa umagang ito. Simulan po natin ang ating pong araw na may ngiti sa ating mga labi. Sapagkat tunay nga na tayo po ay pinagpala ng Diyos, ang ating pong buhay ay muli nating nakamtan sa Kanyang pagpapautang. Every gising is a blessing. Kaya nga po ay lagyan ng ngiti ang ating mga labi and rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At ang ating dalangin sa ating pong mga kasama ay pagpapala ng Diyos ang sumainyo pong lagi, sapagkat kayo po ay laging nariyan, laging nasasabik sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. May God bless you po, and nawa ay till Jesus comes ay kayo nariyan at tayo po ay sama-sama na ating pong dinadala ang mabuting balita ng ating pong Panginoong Diyos. Samantala, binabati natin at binabati tayo ni Nanay Aurora Erenya. Sabi niya ay magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kaibigan. Yan, magandang umaga dyan po sa inyo, Nanay Aurora. Kung ano man pong oras na ang meron kayo dyan, ay nawa ay kayo laging sama ng Panginoon. At regards po kay Mina at sa kanyang pong buong family. At gayon din ay ang sabi ni Sister Leia Gumayagay ay God first morning everyone. Happy Thursday po sa lahat. God bless us all. Sa ating pong mga nasa FB Live, comment lang po kayo kung ang ating pong sound ay maayos, kapag dito sa aking pong indicator ay hindi umaabot sa yellow na kulay. At maigi po na paki-comment lang po para ma-adjust po natin kung kinakailangan. Okay, so samantala ating pong binabati naman ang ating pong mga naisulat na mga nanood, nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon. Ating pong binabati, happy viewing, happy Thursday kay Sir Raul Di Castro, at gayon din po si Sir Janet Maribillosa ng Paz, at nawa ay samahan kayo ng Panginoon sa inyo pong ministry, at meron po silang mga pinaglilingkurang Bible study, at nawa ang banal na Espiritu ay sumainyo po at kilusin ang mga inyong pinaglilingkuran upang tanggapin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan at ang ating Panginoong Jesus ay gawing kanilang personal na tagapagligtas. At ganyan din Sister Biolis Paragera, binabati natin, at ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, at ganyan din po ang aking kasamahan sa hanap buhay, Nick Villegas at Mark Perly Garcia, si Manang Melda Gustilo, si Brother Elderberto Corsanes, Sister Emsley Tibayan,
Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church, si Tito Boy at si Chakresing, at ganyan din po ating binabati si Brother Jerome Bitog, at Sister Jeline Espiritu, Sister Gemaline Haylar, Sister MJ, binabati po natin. At ganyan din po ay ating binabati rin naman ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego, Villacorte, at ganyan din sa Kiambao, Galarcia, Santos Clan ni Sister Imelda. At ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig, tayo po ay gumising na. At halina po kayo, tayo po ay sumama muna sa ating pong morning devotional. Ano po? At ganyan din naman sa ating pong mga sponsors and followers. Thank you so much po sa inyo. At nawa ang blessing ng Panginoon sumagana po sa inyo, at hindi sapat ang pagpapasalamat upang amin pong iparating sa inyo ang lubos namin pong kasiyahan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Media Ministry/Church Planting. May God bless you po, mga kapatid. Ano? At kayo din natin pong binabati rin ng happy birthday. Yan, si Amber Galano. Birthday niya ngayon. Kaya dahil dyan, Happy birthday! yan, happy birthday kay Amber Galano. At naman marami pang birthdays ang inyong pong maging karanasan na pinagkakaloob natin pumala Diyos, at ang blessing niya ay sumagana po sa inyo. At ganyan din naman atin pong binabati rin at pinasasalamatan ang ating pong mga sharers. Ano po, yung masisipag natin, matsatsaga natin sharers. Nariyan palagi na handa na ibahagi ang pabalita ng Panginoon. Sila Ate Sara Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pereyes, Sister Nora Arena, Sister Mary May Espiritu, Sister si Tita Lolet, si Ate Senis Talita, si Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Maylin Basaya, at si Sister Imelda Diego. Marami pa po ang maging kagaya po ninyo na habang nabe-bless ay nagsishare din naman. At binabati rin po ang kami nabibilangan po nating distrito, ang South Bataan District, at ang nabibilangan po nating Area 3. Sa pangunguna po yan nila Pastor Ray Iscabusa, at sa ating pong area coordinator ay si Pastor Mark Hill Sarabia. Thank you so much po sa ating pong mga taga-subaybay. Ano po? Okay, so tayo po ay binabati rin naman ni Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Ang sabi niya ay good morning po sa lahat. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Kanyo, happy God first morning po. At thank you nga po pala sa nag-subscribe na bago po sa ating pong YouTube channel. Ano po? At minsan pa paalala, meron na po tayo YouTube channel, God's Messages of Love Ministry. At para inyo po madaling mapuntahan ay i-type nyo lamang po ang morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. After nun ay makakapasok po kayo sa makikita nyo po ang channel, pakipindot po yun, pasok po kayo doon. Makikita nyo, marami na po tayo na-upload na videos. Ano po? At paki-like lang po at maki-subscribe na rin. At pakipindot din po ang notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload nating videos. Actually, araw-araw po ay nag-upload po tayo. Maraming salamat at pakisuportahan po natin yung channel po natin na yun, na hindi lamang po live streaming ng FB ang makikinabang, kundi yung audience din po ng YouTube. Yun po ay mga compressed videos, mga pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Ayan po, mamamahal ko. Pakitignan niyo po at pakibisita. Yan. At atin pong binabati ang ating mga kamanggagawas Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, Tita Lolet, Sister Nora, Sister Raquel. Happy Thursday po sa inyo. Good morning po sa atin lahat. Good morning din po, Elder. Happy God first morning po sa ating lahat. Salamat sa mga prayer, lalo tigit sa atin pong crusade. Magandang umaga po sa lahat. Happy Thursday, happy morning devotional po.
Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at binabati rin po tayo ni Sister Emma Halos Doniego. Good morning po mga kapatid. God bless us all. Amen. At gayon din po si Ate Mary. Pinagpalang umaga po sa lahat. God bless us all. God bless the family. God bless our devotional. Thank you sa mga prayers. At gayon din Sister Marlene Ligaspi ay kasama po natin. Blessed morning po. At si Ate Perry Solilapsi, good morning po sa lahat. God bless and blessed devotional. At si Ate Rita Hornal, happy blessed Thursday mga kapatid. God is always with us. Good morning. At si Ate Rita ay bumabati ng happy God first morning po sa lahat and God bless us all. At bago tayo magpatuloy ay nais po muna nating magparaan ng mga natatanging balita po muna ha. Okay, so ang atin pong pangangaral sa Alas Asin, mga minamahal ko, ito po ay na-move ng August 10 to 6. Yan po ay mainit na sinend ni Pastor Reyes Cabusa na po sa August 10 to 16 na po yan. At sa mga Tagalimay po ay ang atin po namang Santa Cena at nakausap ko na po si Pastor Reyes Cabusa at nag-confirm na ito po ay atin pong gaganapin ng August 23. Mga minamahal ko, no? Pakisulat niyo po sa inyong mga kalendaryo, August 23, Santa Cena po natin yan, wag po kayo mawawala. At gaya po ng ating pong napag-aralan noong nakaraan, ano po, ay yan po ay napakahalaga na wag po natin itong mamiss. At ating pong patuloy na idalangin ang ating pong mga kaibigan kapatid doon po sa Russia, ano po. Sila po ay dumanas ng isang napakalakas na lindol. 8 point something magnitude po ang lindol. Isama po natin sa prayer. At gayon din po ay patuloy nating idalangin yung atin pong mga kapatid sa Orion. Until August 5, sila po ay may pangangaral. Okay, so salamat po sa inyo pong sama sa ating pong mga pagpe-pray na to at sa mga announcement. Ang oras po natin, time check, 5:55 in the morning. Kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at hali na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama na po ang buong family, walang maiiwan, lahat po kayo kasama at kasali. At tayo magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera na ating Prinsipe Emmanuel ay tayo po ay magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. God loves the family. Kaya nga po ating mahalin ang ating pamilya at sikapin po, mga minamahal ko, ng pamilyang hinuhubog dito sa mundong ito, ito rin po ang pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Tayo po muna ay mandaling manalangin. Dakilang Diyos, manaming banal, handa na po ang iyong bayan upang pakinggan ang iyong tinig, ang iyong pabalita, o Diyos, ng katotohanan at ng iyong kaligtasan. Nawa, minsan pa, ang banal niyong Espiritu ang inyong isugo upang pagkalooban nawa kami ng karunungan ng gagaling kalangitan, sapagkat ang wika po ninyo, kung ang sino man ay kinakapos ng karunungan, siya ay humingi sa iyo na hindi kayo nanunumbat at yun ay pagkakaloob sa Kanya. Kaya ngayong umaga, kailangan po namin ang inyong patnubay at gabay. Nawa, ihanda ang aming tenga sa pakikinig, ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan at pagkakabuhay nito, na hindi lamang ito isang impormasyon na makakalimutan ngayon, kundi isang natatanging kaalaman na magiging blessing sa amin sa pamagitan ng aming pong pag-apply nito sa aming pong buhay. Na ito rin ay aming may-share sa aming pong kapwa. Ang tinanggap namin walang bayad ay aming bibigay din namang walang bayad. Ang blessing ay aming ibabahagi sa pamamagitan po ng aming mga pag-share ng aming pong mga videos upang makarating sa tahanan po ng mga nangangailangan ng inyong tinig. Nawa, O Diyos, ang inyong mga salita ang siyang bumago sa aming pong mga buhay, maging gabay namin sa pang-araw-araw at sa aming ikalalago at ikalalakas ng aming parampalaya, espiritual, aming pisikal, mental, ang aming sosyal, ang aming emosyonal. At nawa ay maturuan kami sa iyong paaralan. Ang iyong mga anghel nawa, ang iyong italaga upang kami bantayan at ingatan at huwag kami mapasok ng tukso. Makatapos po kami na kayong nataas at nalulati, ikaw at ikaw lamang at wala ng iba, alang-alang po sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga kay Ate Sara. Nakapapasok pa lamang ngayon. Ano po? Good morning po. Good morning. Happy Thursday po. And God bless po sa lahat. Ayan, thank you so much, Ate Sara.
At hayaan niyo po na atin pong bubuksan ang ating pong PowerPoint presentation para sa July 31, katapusan ng buwan, mga kapatid. At bukas po ay bagong buwan at mga bagong aralin na naman. At nakita ko na po yung halos isang kinsenas ng August. Ano po? At salamat sa Diyos, nakapagsali na po tayo ng mula English patungong Tagalog. Thank you sa Google Translate, ano? At meron tayong ganyan para matulungan tayong matulin nating maisalin. At napaganda po, wala nang ibang pinakamagandang kwentong atin pong maikukwento at atin pong mapapasa at mapakikinggan kundi ang tungkol sa atin pong Panginoong Jesus. Yan po yung August natin. At ngayon, mga minamahal ko, ay pasisimulan ng July 31 ang tatalakayin sa August 1 hanggang 15, aking nabasa kasi ay lahat po yan ay tungkol sa ating Panginoon Jesus mula pagkabata niya. Okay, so hinihilingan ko po kayo na tayo po ay magkaroon ng pagbubulay-bulay habang ating binabasa at pinakikinggan. Mag-reflect po tayo dito. Atin pong samahan din ng napakaraming panalangin. Okay, so ang ating pong title, ang nag-aayos ng pagkasira. At ang sabi ng Isaiah 58 verse 12, ikaw ay tatawaging tagapag-ayos ng sira, ang tagapagsauli ng mga lansangan na tahanan. Okay, ito po ang laman. Mayroon tayong dahilan upang magalak na ang mundo ay hindi naiwan sa nag-iisang kawalan ng pag-asa. Iniwan ni Jesus ang maharlikang trono at ang kanyang mataas na utos sa langit ay naging dukha upang tayo sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay yumaman. Kinuha niya sa kanyang sarili ang ating kalikasan upang turuan niya tayo kung paano mamuhay sa mga hakbang na dapat gawin ng makasalanan sa pagbabagong loob, pagsisisi, pananampalataya at pagbibinyag. Siya ang nanguna, hindi siya ang nagsisi para sa kanyang sarili sapagkat siya ay walang kasalanan. Ngunit alang-alang sa mga makasalanan, si Jesus ay naging tagapag-ayos ng sira, ang tagapagsauri ng mga landas ng tahanan. Siya ay naging isang tagapagtapon sa lupa upang ibalik ang isang nawawala, naliligaw na tupa, ang isang mundong nasira ng kasalanan. Sa kanya ay pinagsama ang makalupa at makalangit, ang tao at ang banal. Salamat sa Diyos. Atin pong pasalamatan ang ating pong Panginoon Diyos. Napakabuti niya po, nakakikilabot po mga minamahal ko, no? Yan po ang ating pong Panginoon Jesus. Yan ang kagandahang loob ng Diyos, na kung saan itong mundong ito, no, kung ating pong titingnan, makita ko sa isa pong sermon na ginawa, ano po. Kung ikukumpara daw ang mundo natin, yung earth po, no, sa mga iba pang planeta, kapuranggot lang daw po ito. At halos kung inyo pong ipipicture out sa inyo pong mga kaisipan, tuldok lamang ang ating pong mundo. How much more yung nasa loob ng mundo? Kung yung ating pong mundo tuldok, kamusta po kaya tayo? Kaya nga kung ating titingnan, hindi naman malaking kawalan. May kapangyarihan ng Diyos na ito ay muling gumawa na isang panibagong mundo na itong matsutulit na tao ay hayaan na lamang na sila po'y mapahamak. At ngunit hindi iyon ang plano ng Panginoon. Hindi iyon ang kanyang ninanais. Sa kanyang ninanais ay itong mundong ito'y sagipin. Na itong mga taong ito ay kanya pong pagbuwisan ng buhay. Kaya nga yan ang ating pong Panginoon Jesus, mga minamahal ko, no po, meron tayong pag-asa. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, meron tayong mapalad na pag-asa na sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Jesus. Alam nyo, yung comforts ng langit nandun sa kanya, yung paglilingkod ng mga anghel, yung pagsamba at respetong pagbibigay ng mga hindi nagkasalang mga nilalang, yan po ang kanyang ini-enjoy. No po, yung buong sansinukob ay nakaluhod sa kanya at sumasamba. Ngunit hindi inalintana iyon ng ating pong Panginoong Jesus na kanyang iniwan yon. Ang wika nga sa ating pong binasa, siya po'y naging mahirap upang sa kanyang kahirapan tayo po ay yumaman. At ang sabi pa nga sa aking nabasa, yung kanyang maharlikang balabal
ay kanyang ibinalabal sa atin, mga minamahal ko, at kinuha niya naman ang ating damit na punong-puno ng karumihan at ng basahan. Kaya nga sabi po, salvation is by means of substitution. Yung para atin, kinuha ng Panginoon, kaya nga siya nabayubay sa krus at namatay upang ang para kanya, yung kanya pong 100% na pagsunod, ay kanyang ibinigay naman sa atin, ibinalabal sa atin upang ang kanyang katwiran ang makita sa atin. Kaya nga mga mahal kong kapatid, kung hindi tayo maaakay ng pag-ibig ng ating pong Panginoon Jesus patungo sa pagbabalik loob sa Kanya, sa pagsisisi, paghingi ng tawad, at pagiging masunurin sa Kanyang banal na kalooban, wala na pong iba na makapagpapabalik loob sa atin. Tanging ang ating pong Panginoon Jesus lamang, sapagkat sa Kanya ang kayamanan ng langit ay naibigay. Kaya nga madalas kong nababanggit, bangkrote ang sangkalangitan sapagkat ang buong kayamanan niya ay Kanya nang naibigay, at iyan po ang ating pong Panginoon Jesus. God gave it all, mga minamahal ko. Yan, siya ang ating pong kaligtasan, siya ang ating pong ikapagpapatawad, siya ang ating pong halimbawang tutularan kung paano ang sangkatauhan ay magkakaroon ng pananagumpay sa kasalanan. Ito po ay Kanyang ibinigay sa atin. Okay, sabi po dito, kung hindi siya maaaring maging isang tagapamagitan na maaaring lapitan ng mga makasalanan. Ano pong ibig sabihin? Yung Kanya pong pagkakatawang tao. Yan po ang kadahilanan upang tayo po ay maturuan niya na kung saan yung Kanyang dinanas. No po? Yan po ay mga karanasan natin. Siya po ay naging tao, siya po ay umiyak, siya po ay nalungkot, siya po ay nagutom, siya po ay nauhaw. Mga minamahal ko, lahat ng ating karanasan at mas higit pa, naranasan ng ating pong Panginoon Jesus at Kanyang napagtagumpay. So therefore, mga minamahal ko, ay ito po ang ating pong gagawing basihan. Ito pong ating pong natatanging pag-asa kung paano natin mapagtatagumpayan din ang ating pong mga hinaharap ng mga pagsubok at mga kahirapan at mga challenges na yan. Sapagkat yan ang ating pong Panginoon Jesus. Yan ang halimbawang Kanya pong ipinakita. Siya ang dahilan kung paano tayo makakasunod, mga minamahal ko, kung paano tayo ay magkakaroon ng mga pagtatagumpay. At sabi dito, at sa pamagitan niya ay maaari silang makipagkasundo sa kanilang may lalang. Ngunit ngayon ay pinalibutan niya ang lahi sa mga bisig ng pakikiramay at pag-ibig, habang hawak niya ang trono ng walang hanggan. Kaya pinag-isa tayo sa ating kahinaan at kawalang kakayanan sa pinagmumulan ng lakas at kapangyarihan. Amen and amen. Opo, kung inyo pong babalik tanawan, yun pong tukso sa ilang. Yan po ang ginawa ng ating pong Panginoon Jesus. Ito po yung halimbawa na Kanya pong binibigay. Ito pong naka-highlight na itim na Kanyang sabi, kaya't pinag-isa tayo sa ating kahinaan at kawalang kakayanan ng ano daw po, ng pinagmumula ng lakas at kapangyarihan. Yung total surrender to our Lord and Savior Jesus Christ. Yung Kanya pong pinakita na Kanyang lubos na pag-asa sa Kanyang Ama, mga minamahal ko, no, sa buhay niya na kinabuhay sa mundong ito ay yung pong total na pagsunod sa Kanyang Ama, na kung saan ang saan niya sinasabi ay agaya ng sinabi ng Ama, yung sinabi ng Ama, mga minamahal ko, ang Kanyang ginagawa ay yung pong naisipagawa ng Ama sa Kanya, yung Kanyang pong buhay na kung saan ay yung pong gawain paglilingkod. Yan po ang Kanyang una at pangunahin, iyan po ang nilalagay sa atin. Yung pakikipag-isa natin sa atin pong Panginoon Jesus, na maging malinaw sa atin na kung wala siya, ay wala po tayo. Yun po ang sabi ng Juan 15:5. Yung ako ang tunay, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga ang nananatili sa akin na namuna sa gana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Opo, yan dapat ang maging ating saloobin, na wala tayong kakayanan magtagumpay sa mga tukso at mga pagsubok kung ang atin pong pagharap doon ay sa sarili lamang natin. Ang kailangan po sa ating pong pagharap noon ay yung atin pong pagharap na kasama ang Diyos, na sa pamagitan ng Kanyang lakas, yung ating kahinaan ay magiging kalakasan. No po, yung ating kawalang kakayanan ay mapupuno tayo ng pagkakaroon ng kakayanan at kapangyarihan.
Yan po ang itinuturo ng ating pong Panginoon Hesus ng buhay na kanyang ikinabuhay. Okay, atin pong i-turn lamang ang page. Wait lamang po. Okay, ito po sabi pa. Kami ay may utang na loob kay Jesus para sa lahat ng mga pagpapalang tinatamasa namin. Dapat tayong lubos na magpasalamat na tayo ay mga paksa ng kanyang pamamagitan. Ngunit nililang ni Satanas ang mga lalaki at babae sa pamamagitan ng paglalahad ng paglilingkod kay Kristo sa kanilang harapan sa isang huwad na liwanag at pagpapaisip sa kanila na ito ay isang pagpapakumbaba sa kanilang bahagi na tanggapin si Jesus bilang kanilang manunubos. Mga minamahal ko, yan ang ministeryo ng ating pong Panginoon Jesus. Hindi po nayayari iyan nang siya ay mamatay sa krus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, kundi sa pamagitan ng pag-akyat niya sa sangkalangitan ay kanya naman pong kinakatawan ang punong pari na namamagitan sa kanyang pong bayan. Siya po ang ating tagapamagitan, mga minamahal ko. Diba, kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, ay tayo po ay nililinis sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi po natatapos doon. Tayo naghihintay sa kanyang maluhating pagbabalik. At so therefore, sa ating paghihintay, mayroong mga pagkakataon tayo po ay sumasala. Kaya nga, narito ang ating pong Panginoon Hesus at ginagawa niya ang kanyang gawain ng tagapamagitan. Ngunit si Satanas, mga minamahal ko, ay binibigyan tayo ng maling kaisipan na tayo po ay kapag ka nagpasakop sa ating pong mahal na Diyos, ay parang tayo po ay minemenos. Na parang tayo ay ginagawang mababa. Ay, magpapakumbaba ako, aapi-ipihin na lang ako. Yan. So, yan ang po ang nilalagay sa ating isip. Mga minamahal ko, wag nawa tayong malinlang sa mga ginagawang ito ni Satanas. Mga minamahal ko, tayo po ay hindi pinabababa, kundi tayo pinararangal ng Diyos. Ang kanyang katwiran ang ating pong dapat na kinapamumuhay. Kaya ang sabi dito, kung minamalas natin ang pribilehiyong Kristiyano sa tamang liwanag, dapat nating ituring na pinakamataas na kadakailaan ang ituring na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit. At dapat tayong magalak na makalalakad tayo kasama ni Jesus sa kanyang kahihiyan. Iiwan mo ba ang madilim na tahanan ng kasalanan at kapahamakan at hahanapin ang mga mansyon na pinuntahan ni Jesus upang handa para sa kanyang mga tagasunod? Yan po ang tanong, mga minamahal ko. May kahandaan po ba tayo na hindi lamang sa kalwalatian tayo makikibahagi sa ating pong Panginoon Jesus, kundi sa kanyang mga pagdurusa, sa kanyang mga kahiyang dinanas, sa kanyang mga kahirapan na sinuong? Mga minamahal ko, ay dapat din na tayo po'y maging bahagi. Biruin nyo, saan ka makakikita kung sabi nga sa nagsumpa ang mag-asawa, for better or for worse, mamanamal ko, in sickness and in health, till death do us part. Yan po'y sumpaan. Saan ka makakikita na nagsumpa ang mag-asawa na pagka mahirap na ay diyan ka na, maghiwalay na tayo? Hindi po ganun, mamanamal ko, no? Kung nais natin ang langit, gusto rin natin po, mamamahal ko, na yung pong karanasan ng ating pong Panginoon Hesus ay maging karanasan din naman natin. Sabi nga kasi, tayo daw po ay ano daw po, tagasunod. Kaya ang ating pong Panginoon Hesus nakaranas ng mga ganitong bagay. Tapos, i-expectin natin na wala tayong magiging karanasan ganito. Mga kapatid ko at kaibigan kay Kristo, no? Hindi, wala po dapat makapaghiwalay sa atin pong Panginoon Hesus. Kahirapan man, kalungkutan man yan, ay kailangan po ay manatili tayo sa Kanya, sapagkat siya po ay sigurado tayong mananatili naman sa atin. Ang sabi po dito ay ganito pa, sa Kanyang pangalan kami ay nagsusumamo sa iyo, na itanim na matatag ang iyong paa sa hagdan at umakyat pataas, iwanan ang iyong mga kasalanan, daigin ang iyong mga depekto sa pagkatao, at kumapit ng lahat ng iyong kapangyarihan kay Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Opo, mga minamahal ko, tama ang inyong napakinggan. Ang tanging pag-asa natin, ang tanging ating kasiguruhan, ang tanging ating pagtatagumpay ay ang atin pong Panginoon Jesus at wala nang iba. Kinakailangan po natin, mga minamahal ko, ng ating pong mga kinasasaligan ay ang batong matibay na ating pong Panginoon Jesus. Opo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Naway magtagumpay ang bawat isa sa atin.
Walang sino mang magtsatsaga ang mabibigo sa buhay na walang hanggan. Ang mga sumasampalataya kay Jesus, kay Kristo, ay hindi kailanman mapapahamak ni sino man ang aagaw sa kanila sa kanyang kamay. Kaya nga sabi niya, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Manghawakan po, mga minamahal ko, sa maikling sandali ng ating pong paghihintay, sa maikling sandali ng ating pagsasakripisyo, ay ang kapalit naman po ay pangwalang hanggang benepisyo. Iyan ay dahil sa ating pong Panginoon Jesus. Opo, mga minamahal ko, magtiyaga. At tayo po hindi mabibigo sa buhay na walang hanggan. Sumampalataya kay Kristo at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Yan po ang ating pong aralin ngayong umaga. Mga minamahal ko, ang tagapag-ayos ng pagkasira. Kaya nga, sa umagang ito, inanyahan ko kayo sa ating pong sharing time. Napaganda ng ating pong topic, mga minamahal ko. At kung yung mga bagay-bagay ng mundo na tayo po'y nasiyahan, ay hindi ba tayo po mapigilan sa ating pong pagkukwento, how much more, mga minamahal ko, ang ating pong Panginoon Jesus. Yan kaya tayo mapipipi. Yan kaya matitigil ang ating bibig sa pagsasalita. Ay, wag daw namang mangyari ito, mga kapatid. Kundi tayo naway pigilan sa dami ng ating sinasabi tungkol sa ating pong Panginoon Jesus. At wag po yung pigilan tayo na hindi tayo nagsasalita. Opo, kung meron pong pinakamagandang kwento, yan po ang karanasan nyo kay Kristo. Kung meron pong napakagandang isalaysay, ayan po nga mga naka-inspire na kwento nyo sa ating pong Panginoong Jesus. Kung paano nga siya ang naging ating kaligtasan, siya ang ating pong naging kasiguruhan, siya ang ating pong naging kapayapaan, siya po ang mga minamahal ko ang naging ating katugunan. Kaya kung meron kayong nais na i-share, mga minamahal ko, ay go ahead po. Kayo po ay malaya na ito po ay inyong isi-share at makapag-bless kayo ng ating pong kapwa-tao. Atin pong idala, atin pong gawin ang ating pong bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Napakaganda po, no? Isipin nyo, mga kapatid ko, no? Ako hindi ko lubos maiisip, ano? Kasi tingnan nyo, no? Kung ilalagay natin sa ating mga sarili, ang struggle natin bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay pinahahayo upang dalhin ang mabuting balita. Pero napakahirap naman nating iwan yung comforts of our homes. Nako, pagka mainit, ay nako, ang init. Maingitim tayo at nakakapagod ang paglalakad. Ang ating pong Panginoon Jesus, ay kung ating pong babaliktad naman yung ating pong pinag-aralan, langit ang kanya pong kinalalagyan. Mga anghel at mga nilalang na hindi nagkasalang naglilingkod sa kanya. Ipinagpalit niya yon. Sino yon? Ayan, Brother Dong, sige, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Bagamat ako po ay nahuli. Elder, kasi yung ano mo rito sa cellphone ko, putol-putol. Hindi ko maintindihan masyado. Pero yung nadinig ko po doon ay yung nagbata yung Panginoon ng mga paghihirap din naman. Pero naisip ko sa sarili, Brother Marlon, tanong ko, ang Panginoon ay nagbata ng kahirapan sa matuwid na pagsunod sa kanyang Ama. Siya may misyon na pagliligtas. Pero ako ay nagbabata ng kahirapan dahil sa mga maling gawa, maling mga desisyon sa buhay. Napakalaking pagkakaiba, no? Siya nagbabata, ngunit siya sa katuwiran. At ako naman ay sa mga pagsuway sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban. Kaya napakaganda po ng ating leksyon, pag-aaral na devotional na to na makapagbigay po sa atin ng pag-iisip na, oo nga, kumbaga sabi nga ikaw ay naghihirap na rito dahil sa iyong mga maling gawa. At pinapaisip sa iyo ng Panginoon na magbago na. Yung kumbaga hindi pa na mahuli ang lahat. Gawin mo ikaw yung ginawa ko. Ganun. Matuwid na sumusunod sa Ama. Pagamat, sabi nga na sa isang talata, Brother Marlon, yung nakalimutan ko na naman yun. Mahina ako sa mga verse ay, Brother Marlon. Yung di baling magdusa ka
basta sa Panginoon, ano. Yun ang dapat Pero sa akin ngayon nagdurusa tayo sa ating mga pagsuway. Ano po? Yun lang po aking naisip doon kaya sinasabi ng Panginoon, ano ba? Kung ikaw Kristiyano, gayahin mo ako. Kung ikaw ay magdurusa, para sa akin dapat. Kasi magdurusa ka sa iyong pagsuway sa akin, ay wala rin silbi ang pagdurusa mo na yan, ano? Bagamat naintindihan ko yung pagdurusa, pero hindi ko ginawa yung ganyan na paglabag, ano. Ako'y nagdurusa sa matuwid na dahilan. Matuwid na kumbaga ako'y may misyon ng pagliligtas. Yun ang ating Panginoon, ano. Yun nga po kabaligtaran, tayo nagdurusa pero sa pagsuway sa Kanya. Yung dinadaras natin. Yun lang po, at bagamat yun lang po aking naunawaan sa emotional, ano, yung po yung dumating sa akin, mga kapatid. Na inaakay pa rin tayo ng Panginoon sa pagbabago talaga na Kristiyano na sumunod sa Kanya. Ano po, yun lang po, magandang umaga po. Amen. Amen. Amen, Brother Dong. Napaganda ng binahagi niyo po, no. Iyon po talaga ay sapul talaga tayo. Hindi lang po ikaw, Brother Dong, kundi lahat tayo ay tinatamaan. Sabi nga yung atin pong mga pangangaral, wala po itong pinipersonal. Lahat po tayo ay meron pong kalagayang ganito. Kaya nga tama, no? Mapapaisip ka, tayo po ay reklamo ng reklamo. Napakarami natin sinasabi sa ating po mga dinaranas. Pero napakahalaga na ating po ma-identify anong dahilan ng iyong mga dinaranas. Kasi ang pagdaranas ng pagdurusang Kristiyano yung pong kagaya ng ating pong Panginoon, yung kanyang katwiran. Na sa pangalan niya tayo inuusig, sa pangalan niya tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan. Ang problema nga naman, sabi ni Brother Dong, madalas sa atin pong nagiging karanasan na nirereklamo natin sa Diyos na Kanya sinisisi pa natin siya kung atin pong uugatan, mga minamahal ko, man-made ang dahilan. Tayo mismo ang pangunahing itinuturo na kasangkot po ng ating pong nagiging karanasan. Kaya napakahalaga po, mga minamahal ko, na makita natin ito pong ating pong aralin ngayon, yung kanyang pagtuturo. Sabi nga, no, sabi nung awit ni Brother Alan kagabi, sensya na po sa mga hindi makarelate kasi hindi natin ni-live yung ating pong midweek service kagabi, ano po. Ang sabi doon sa awit have I done my best for Jesus, ano po. Sapagkat tunay nga ng ating pong Panginoon Jesus, lahat ng the best sa Kanya ginawa para sa atin, mga kapatid. Lahat ng the best para sa atin ang ginawa niya para sa atin. Pero ang tanong, yung pagbalik natin, ano naman ang ginagawa natin para sa Kanya? Ginawa ba natin ang pinakamabuting bagay na magbibigay luwalhati sa ating pong Panginoon Diyos? Atin bang pinagpakitaan ng kagandahang loob ang ating pong kapwa-tao gaya na Kanyang hinihiling sa atin na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa? Sabi niya, at sa gayo'y makikilala nila na kayo'y aking tagasunod kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Po, atin na bang napatawad ang ating pong kapwa-tao? No, atin bang nabigyan ng tulong yung mga nangangailan ng tulong? Sabi nga ng Matthew 25, ano man ang ginawa natin sa kaliit-litang kapatid natin, yan ay ginawa natin kay Kristo. Sabi nga, sabi po ng tanong, kailan, Panginoon, ikaw binihisan ko? Kailan ikaw nabilanggo at aking dinalaw? Kailan, Panginoon, ikaw ay nagutom at aking pinakain? Kailan, Panginoon, ikaw ay dayuhan na aking pinatuloy? Yan po ang sagot, mga namal ko. Ano mang ginawa nyo sa kalititang ito sa aking mga kapatid, ay ginawa nyo sa akin. Kaya nga sabi, have I done my best for Jesus? Ito po, yan po ang challenge natin ngayon. At tunay nga na kung ating sasalaysayin ang ating pong Panginoon Jesus ay talagang nakahihiya, mga kapatid. Kaya tama po, ay madalas kong banggitin sa inyo, yung pong sa aklat ng Lucas, yung pong dalawa na pumunta sa simbahan. At pagkatapos, yung isa ay sa kanya pong parang may pagmamataas na Panginoon. Salamat, hindi ako naging kagaya niyan. Kundi ako lagi nagbibigay ng iyong pong tithes and offering. Ako'y ganto. Samantalang iyong pong publikano, siya po ay hindi makatingin sa itaas at kinakabog ang kanyang dibdib. At halos, sabi niya, ang kanyang puso'y nagdurugo sa pagsisisi.
Ganyan po tayo ang dapat natin maging karanasan. Sa dami ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, hindi natin po mapagsusulitan ang kanyang kagandahang loob, samantalang ang ating naibabalik ay mga pagsalangsang sa kanya. Nakahihiya po, mga minamahal. At nawa ay dumating sa atin ang tunay na pagpapakumbaba, yung pag-amin at pagkilala ng ating mga pagkakamali. Yung ating mga kahinaan na yan, ating pong kilalanin at ating pong lumapit tayo sa ating pong Panginoon Diyos na siyang pinagmumula ng pagpapatawad, ng kagandahang loob, ng kalakasan natin. Yan, asin ito. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead, Sister Imelda. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siya maging pangunahing prioridad sa ating buhay, ang hanapin ng kanyang kaharitan at kaluwalhatian at bawang lahat idaragdag niya sa tulong ng Banal na Espiritu. Tayo kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Tayo po'y manatiling nakakonekta sa ating Panginoon, magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay upang wag po tayong mawaglit sa kaligtasan. Ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan, ang magkaroon po tayo ng may pakumbabaan at pagmamahalan at pagkakaisa sa gawain ng Panginoon, na maglingkod ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso, na maglingkod sa ating mga kapwa. Ang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa, ang pagbulay-bulayan, ang banal na kasulatan araw at gabi. Ito po ay ating sandat at sandigan sa ating buhay. Tanging sa piling lang po na Panginoon tayo makakatagpo ng kapayapaan at ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Isuko po natin ang ating mga sarili upang tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang batong matibay na ating nasasandalan ay ang Panginoon Hesus lamang ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Malapit na po ang kanyang pagdating, kaya wag na po tayo magpatumpik-tukmik pa. Baka tayo po ay masaraduhan ng pintuan ng awa. Nakikita na po natin ang kaganapan sa buong mundo na talagang lindol dito, lindol doon, baha dito, ulan dito. Talagang makikita mo po na ang lahat ng kaganapang ito ay lahat nakasulat sa Biblia. Kaya tayo mga kapatid, sa kabila ng ating mga pinagdaraan ng hirap, pasakit, ang ligtas na lugar lamang ay sa piling ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, naway makasama po tayo sa langit na bayan. Amen. 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 Amen and amen, Sister Imelda. Sa ating pong mga ginigiliw na tagsubaybay, sa ating pong mga kapatid at kaibigan na ngayon ay nakikinig o nanonood, hindi po namin alam ang inyong pinagdadaanan ngayon. At kung kayo man po ay may bigat na pasan, kung kayo man po ay pinadadapa ng inyong po mga karanasan, napakaganda ng pabalita ngayong umaga. Nariyan po ang ating pong Panginoon Hesus. Ang kanyang pagmamahal ay patuloy niyang sinasariwa sa atin sa pamagitan po ng ating pong morning devotional. Kung tayo po ay nanghihina at nawawalang pag-asa, tumingin sa ating pong Panginoon Hesus na siyang ating pong pamapahal na pag-asa. Siya po ay lubos na nagmamalasakit, lubos na nagpapahayag na kay ikaw ay mahalaga sa Kanya. Sapagkat bakit natin masasabing mahalaga ka sa Kanya? Ang buong sangkalangitan iniwan niya po para sa iyo. Opo, siya po ang ating pong kalakasan. Siya po ang ating pong sagot sa ating pong mga kahilingan ngayon. Ang kailangan lang po natin, lumapit sa Kanya, kilalanin ang ating pong kalagayan, humingi ng pagpapatawad, manumbalik sa ating pong mahal na Diyos, at masusumpungan niyo po ang kapayapaan sa Kanya, ang kasiguruhan sa Kanya, ang katugunan ng inyong pong mga dalangin sa Kanya, ang kagalingan ng inyong karamdaman sa Kanya, sapagkat sa Kanya ay meron tayo ng lahat. Yan, napakaganda po ng ating pong pag-aaral. Nawa ang ating pong puso ay mabalik sa ating pong Panginoon Hesus. At ang sabi ni Sister Pe Reyes, good morning po sa lahat. God bless everyone. At si Ate Tessie Lopez Aluber, good morning everyone. God bless po. At si Sister Arsenia Merioles, magandang umaga sa lahat. Happy morning devotion ng mga kapatid. At si Sister Joy Villarosa, good morning po sa lahat. At Sister Pe Reyes, ang sabi niya, maraming salamat po, Elder, sa mga sidhing paliwanag. Napaganda ng ating devotional. Nagpapasigla ng ating panampalataya. Nagpapasigla sa ating umaga. Amen and amen. Purihin natin ang ating Diyos. Ibalik ang pasasalamat sa Kanya. Tayo'y abang lingkod lamang na ginagamit ng ating Panginoon. At siya ang maluhati. Siya ang may taas at siya ang mabigyang kapurihan.
At ang sabi ni dito rin ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya. Ang sabi niya, blessed morning po sa lahat. Yan. Ang oras po natin, time check, 6:28 in the morning. Kung wala na po tayong isi-share, ay tayo po ay dadako na sa atin pong pananalangin. Kaya mga kapatid, ang mensahe natin napakaganda. Sinasariwa nito ang atin pong pag-ibig kay Kristo. Muli tayong pinapaalalahanan kung paano ang ating Panginoon Jesus ay namahal sa atin at ang kanyang pagmamahal ay humantong sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pananatili sa sangkalangitan. Ang lahat ng ministeryong iyon ay para sa iyo at sa akin. Kaya ngayong umaga, nawa tayo po ay makilos upang gawin naman natin ang ating pong bahagi. Ginawa na ng ating Panginoon Jesus at patuloy na ginagawa at gagawin ang lahat ng mga paraan upang tayo iligtas. Ngunit ang atin pong bahagi ay kinakailangan. Ikaw naman ay magpaligtas. Ikaw naman ay magpaaring ganap. Ikaw naman ay kumilala sa Kanya na iyong kailangan siya, na siyang iyong tulong, na handang tulong na iyong matatanggap. Kaya ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magtalaga. Sa atin pong pagsubaybay, maraming salamat po sa atin pong mga pag-share. At bago tayo makat off sa atin pong live, ay atin pong babasahin ang sabi ni Ate Tessie Haluber. Pasalamat tayo, ating nakilala ang Diyos. Dama natin ang kanyang pagmamahal. Kaya wag na tayong magdalawang isip na tumalikod, magpatuloy tayo maglingkod at manampalataya, baka sa huli wala ng pagkakataon na tayo magsisi. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, wag tatalikod sa panampalataya sa Diyos. God bless us all. Amen and amen. Thank you, Ate Tess. God bless everyone. Shalom. Miss ba mga kapatid? Bye-bye.